tupad na gawain. Patnubayan mo kami, Panginoon, na ang lahat ng isip at salita ng bawat isa sa amin ay maging nararapat sa iyo at mapasapuso namin ang ikabubuti ng lahat at ikalalaganap ng iyong salita. Naway maipatupad po namin ng tama ang lahat ng aming mga tungkulin at hangarin sa ngalan mo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, James, sa iyong magandang panalangin. Paalala muna sa ating audience bago tayo magsimula. Kindly make sure po na nakamute ang inyong microphones at i-off ang inyong videos. Kung may mga katanungan po kayo, pakitaas ang kamay o gamitin ang raise hand na icon na makikita lamang sa ating baba ng screen para matawag. At po natin itype ang ating mga katanungan sa chat box. Sasagot po ito sa ating open forum mamaya sa huling parte ng ating programa. Sa dako pong ito ay ikinagagalak po naming imbitahin si Dr. Katrina Cruz para sa pambungad na pananalita. Hello! So thank you for that introduction. So isang magandang umaga po sa mga naririto at nakikinig sa atin ngayong umaga, no? So unang-una ay gusto naming magpasalamat sa ating mga employees at sa mga pasyente na nandito. So sana po lahat po tayo ay excited kasi kami po dito sa Family Medicine at sa lahat po ng bumubuo ng UST Hospital Health Service Unit kasama po ng ating mga young doctors mula sa Group 5 ay handang-handa na rin na magbigay kaalaman sa inyong lahat. So, ang paksang tatalakayin po natin ngayong umaga ay ang asthma. So, ito po ay napapanahon, no? At madalas po itong maranasan ng iba po sa ating mga pasyente na nakikita, mapa-OPD man or sa telemedicine. So sana po ay marami po kayong mapulot na kaalaman ngayong umaga at sana po ay masagot ang inyong mga katanungan ng maikling lay forum na ito po. So muli po maraming salamat po at maligayang pakikinig. Maraming pong salamat, Dr. Cruz, sa inyong pangbungat na pananalita. At again, wini-welcome po natin ang ating mga audience sa ating programa. Bago naman po tayo magsimula, meron po tayong pre-test para masubok ang ating kaalaman tungkol sa asthma. So meron lamang po kayong 2 minuto para sagutan ang aming 5-item poll pre-test. So timer starts now. So inaanyayahan po natin ang ating mga audience na sagutan ang ating pre-test poll. Naku, wag po kayo mag-alala dahil ito po ay anonymous. Para lamang po natin makita o malaman ano ba ang inyong kaalaman tungkol sa asthma. Ano? Tama ka dyan, partner. Kaya ano pa pong hinihintay nyo? Sagot na po! Ayan, sagot-sagot na po tayo. Pati din pala tayo. Sagot. Sagot-sagot na po tayo. Ayan. So 1 minute to go na lang po. Within 30 seconds po, what are you waiting for? Sagot na! Sagot lang po ng sagot sa ating pre-test. Ten,
9, 8, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay po. So, tapos na ating pre-test. So, ngayon, partner, James, ano kaya sa tingin mo ang tatalakayin natin tungkol sa hika? Siyempre, gusto natin malaman, ano nga ba ang hika? Oo, tama ka dyan, partner. Siyempre, kaakibat nito yung mga dahilan o yung mga sanhi o triggers kung bakit tayo nagkakaroon ng hika. Kasama na din dito, ano nga ba mga sintomas, saka ano ang maaari nating gawin kapag tayo ay hinihika? Ano ba ang hika? Magandang umaga po sa ating lahat. Sisimulan na po namin ang diskusyon tungkol sa asthma. Sana po ay may matutunan po kayo pagkatapos po nito. So ano nga ba ang hika o asthma? Ang hika ay isang pangmatagalang hindi gumagaling na kondisyon sa baga na kung saan ay nagdudulot ng pamamaga at pagkitid sa daanan ng hangin dala ng pagsikip sa mga kalamnang nakapalibot sa mga daanang ito. Dahil dito, hindi nakakalabas at nakakapasok ng mabuti ang kailangang hangin sa baga na nagdudulot ng hirap sa paghinga. Dagdag pa, dahil sa pamamaga ng mga nasabing daanan, namumuo ang mga uhog o yung tinatawag po nating mucus na lalong nagpapahirap sa kalagayan ng taong inaatake ng asthma. Hindi talaga sigurado ang mga eksperto kung ano ang mga pwedeng sanhi ng hika. Maaaring itong dulot ng pinagsamang minana na dahilan at mga sanhi mula sa kapaligiran. Ang mga taong may hika ay maaaring walang sintomas hanggang sila ay malantad sa isang allergen o dahilan. So bakit nagkakaatake ang hika or paano umaatake ang hika? Ang mga taong may hika ay may mga napakasensitibong daanan ng hangin. Sila ay nagkakaroon ng di pangkaraniwang reaksyon sa mga ilang bagay na tinatawag nating triggers. Na pangkaraniwang hindi nagdudulot ng reaksyon sa ibang malusog na individual. Ang mga triggers ay maaaring sa anyo ng pollen, alikabok, usok, pollution, matapang na amoy ng chemical, biglang pagbabago ng klima, viral or bacterial infection na nagdudulot ng ubo, sipon, at marami pang iba. At gaya ng nabanggit, ang mga triggers na ito ang nagiging sanhi ng pamamaga at pagsikip ng daanan ng mga hangin sa baga kaya nagkakaroon ng sintomas ng hirap sa paghinga. So may mga iba't ibang dahilan kung saan pwede tumaas ang ating risk na magkaroon ng hika. Una dito ay ang history ng hika sa pamilya dahil ito ay maaaring mamana sa ating magulang. Pangalawa ay ang kung nagkahika na dati. Pangatlo, ang atopy ay isang medical na kondisyon kung saan mataas ang tsansa ng isang tao magkaroon ng mga sakit tulad ng allergic rhinitis, hika sa balat o atopic dermatitis, pati hika. Pang-apat ay obesity o sa katabaan, mas lalo na kung ang body mass index natin ay more than 30. At ang huli ay kung nagtatrabaho sa mga factories kung saan exposed sa mga industrial na buhangin, sa mga nag-aalaga ng mga hayop na mabalahibo, pati sa mga pintura at varnish. Mga karaniwang sanhi o triggers naman ng hika ay exposure sa pollen, dust mites, mga peste o insekto, balahibo ng hayop, amag, paninigarilyo, exposure sa secondhand smoke, viral na infection sa baga na mas madalas sa mga bata, pati tuwing malamig na panahon at stress. Para naman sa sintomas ng hika, ang taong may hika ay hindi laging may atake.
Importanteng malaman natin na ang taong may hika ay hindi parating hirap huminga, hindi laging may ubo o ang ibang nakikita niyo sa ating screen. Ang mga ito ang mga naobserbahan natin sa mga pasyente na kapag ang hika ay umaatake o nagsisimulang umatake. Ang madalas na dahilan ng pagkonsulta sa ospital ay hirap sa paghinga. Minsan, nilalarawan po ito ng mga pasyente na parang walang pumapasok na hangin. Bukod dito, sa iba naman, hirap na din sila makabuo ng mga pangungusap o sentences na parang putol-putol sila magsalita. Bukod sa hirap o kapo sa paghinga, ang ubo din ay isa sa mga sintomas ng hika, kung saan minsan dito nagsisimula ang atake ng hika. Minsan may kasama din itong plema na nagdudulot ng paninikip ng daanan ng hangin kaya nahihirapan na ding huminga ang pasyente. Isa pang sintomas ay kapag nakakarinig tayo ng huni sa paghinga o ang tinatawag nating wheezing. Parang may tunog na sumisipol sa tuwing hihinga ang may hika. Isa pang sintomas ay ang paninikip ng dibdib. Minsan nilalarawan ng iba na mayroong nakadagaan o nakapatong na mabigat sa dibdib. Kadalasan kasama nito ang hirap sa paghinga kaya nakakaramdam ng paninikip ng dibdib. Ang lahat ng ito din ay maaaring makaapekto sa pang-araw-araw na gawain at kahit sa ating pagtulog. Kaya kapag may napapansin kayo sa mga kakilala, kamag-anak, kapamilya ninyo na nakakaranas sa mga nasabing sintomas, huwag ipagbahala mga ito at importante na malaman natin o matukoy na sila ay may panimulang atake ng hika. Ang susunod naman na tatalakayin natin ay ang mga gamot para sa hika. Meron tayong dalawang kategorya na tinatawag na pharmacologic or ang paggamit ng mga gamot at ang mga non-pharmacologic o paraan na tinatahak para maiwasan ang pag-atake ng hika. Ano nga ba ang mga goals o layunin sa paggamot o pagkontrol ng hika? Una, ay upang maiwasan o mabawasan ang sintomas ng hika lalo na sa gabi. Pangalawa, walang sumpong ng atake ng hika. Pangatlo, walang emergency visits o biglaang pagpunta sa ospital. Pang-apat, wala o pagbawas sa paggamit ng mga relievers na tatalakayan natin mamaya. Pang-lima, walang limitasyon sa mga gawaing pang-araw-araw o tuwing nag-i-ehersisyo. Pang-anim, ang normal na PEF or ang peak expiratory flow. At pang-pito, wala o minimal na side effect dulot ng gamot. Unahin natin ang mga pharmacologic treatment ng hika. Ito ay binibigay sa mga pamamagitan ng inhalers, nebulizers, or iniinom or tinuturok. Nabanggit na po natin kanina na may dalawang kategoryang mga gamot para sa hika. Ito ang relievers or ang bronchodilators o mga gamot na ginagamit upang mabawasan o maibsan ang atake ng hika. Ang halimbawa nito ay salbutamol or ipratropium. Ang controllers naman or mga gamot para sa pamamaga ay ginagamit upang maiwasan at mapigilan ang mga pag-atake ng hika. Halimbawa nito ay budesonide, nefticazone, formoterol at salmeterol. So, dumayin muna tayo sa mga relievers. Ang relievers or bronchodilators ay mga gamot na ginagamit upang mapaginhawa kung may atake ng hika at pampawi ng mga sintomas ng hika. So, ano nga ba ang epekto ng relievers or bronchodilators? Ang bronchodilators ay klase ng gamot na tinutulungan i-relax ang muscle na daluyan ng hangin upang makahinga ang pasyente tuwing may atake ng hika. Ang mga bronchodilators ay mabilis umepekto or rapid acting, ngunit ang epekto nito ay panandalian lamang or short acting. Inuulit ko, ang halimbawa ng bronchodilators ay ang salbutamol at ipratropium. Ang susunod naman ay ang controllers o mga gamot para sa pamamaga. Ito ay ginagamit upang maiwasan o mapigilan ang pag-atake ng hika at binabawasan nito ang pamamaga sa mga daluyan ng hangin. Ang controllers ay long-acting o may pangmatagalan na epekto. Pinapabuti nito ang kalidad ng buhay at nabawasan ang insidente ng pagpunta sa hospital at pagkamatay dulot ng hika. Inuulit ko, ang halimbawa ng controllers ay ang budesonide,
fluticasone, formoterol, at salmeterol. So, paano natin imo-monitor or masusubaybayan ang iyong hika? Una, alamin natin kung ano ang asthma attacks. Ang asthma attacks ay bigla ang paglala ng mga sintomas ng hika. Ano ang mga sintomas na lumalalang hika? Una, pag-ubo, hingal, at wheezing na hindi napapawi ng pag-inom ng gamot at nakakasagabal sa gawaing pang-araw-araw. Para ma-monitor ang ating hika, gumagamit ng peak flow meter umaga at gabi ng 2 linggo at makukuhang expiratory flow ay ililista sa ating asthma diary. Ano naman ang asthma action plan? Ang asthma action plan ay naglalaman ng sintomas na maaaring maranasan ng pasyente ang sumusumpong ng hika at mga gamot at aksyon na gagawin pag may atake ng hika. Ano naman ang mga kailangan gawin upang maiwasan ang pag-atake ng hika? Una, ang pagtigil sa paninigarilyo. Paaalalahanan natin na ang mga pasyente na may hika na itigil ang paninigarilyo at payuhan din natin ang ating mga magulang o tagapag-alaga ng mga bata na may hika na iwasang manigarilyo sa kwarto o sa loob ng bahay. Pangalawa, payuhan natin ang mga taong may hika na regular exercise katulad ng pag-jogging or paglalakad na hindi bababa sa 30 minutes sa isang araw. Pangatlo, alamin at tanggalin ang mga occupational sensitizers o mga bagay or chemical sa trabaho na pwedeng maging sanhi ng pag-atake ng hika. Mga halimbawa nito ay alikabok, usok, at insecticide sprays. Pang-apat, ugaliing magsuot ng mask sa mauusok at maalikabok na lugar. Pang-lima, at dahil papalapit na ang Pasko at Bagong Taon, tataas ang bilang ng mga nakakaputok, kaya siguraduhin na sa loob tayo ng bahay habang may mga nagpapaputok. Pang-anim, ugaliing maglinis ng bahay upang maiwasan ang alikabok na pwedeng maging dahilan ng pagsumpong ng hika. Ngayon naman ay magbibigay lang kami ng ilang mahalagang facts o katotohanan tungkol sa hika o asthma. Ang asthma o hika ay isa sa pangunahing hindi nakakahawang sakit na nakakaapekto sa parehong nakababata at nakatatanda. Ang pamamaga at pagsakit ng tuluyan ng hangin sa baga ang sanhi ng mga sintomas ng hika katulad ng ubo, kakapusan ng paghinga, at pagsikip ng dibdib. Maaari naman nating kontrolin ng nilalanghap na gamot ang mga sintomas ng hika at tulungan ng mga taong may hika na mamuhay ng normal at aktibong buhay. At ang pag-iwas sa mga triggers ay maaari ding makatulong upang mabawasan ang mga sintomas ng hika na nararamdaman ng ating mga pasyente. At ang panghuli, karamihan sa mga pagkamatay sa hika ay nangyayari sa mga mahirap na bansa kung saan isang hamon ang pagkakulang ng pagsuri at paggamot ng hika. Ayan. So maraming salamat sa ating mga doctors sa pag-explain tungkol sa asthma. Ganun pala kapag hinihika ka, marami pala mga triggers. Kala ko dahil lang sa balahibo ng pusa, aso, kasama pala kapag kunyari naninigarilyo yung mga kasama mo sa bahay, mga stress kapag nag-exercise ka, pati kapag malamig, no, partner? Tapos yung mga sintomas ng mga asthma, actually may naisip ako dyan. May naisip akong kanta dyan sa Ancient of Intimacy Spider. So, sige, game. Ano ang stomas ng hika? Mahirap at pos sa paghinga. Minsan may kasamang ubo na may plema. May narinig na sipol sa baga pag humihinga. Yo! Yay! Ang galing naman ni partner. Ang galing kumanta. Grabe. Malit na bagay. Charot! Oo. Galing-galing naman. So ayun, no? Meron na tayong trick para hindi natin makalimutan yung sintomas ng hika.
kakantahin nyo lang po yung kinanta ni Doktora, hindi nyo na po makakalimutan yun. Ayun, di ba? Mas madaling maalala. Di ba? Di ba? Ikaw ba, James? Ano yung mga take-away mo dito sa ating Lay Forum? Oo, tama ka dyan, partner. So kita nyo naman po itong partner ko, hindi lang MC, kundi singer pa. Talaga namang naipaliwanag sa ating mabuti ang mga importanteng impormasyon tungkol sa asthma. So maganda rin na naibahagi natin sa kanila ang mga lunas sa asthma katulad ng mga inhaler o nebulizer na karaniwan natin nakikita. Meron pa yung mga gamot na iniinom at tinuturok o ang simpleng pag-iwas lamang o pagtanggal sa mga karaniwan triggers o sanhi ng asthma na nabanggit mo na, partner. Oo nga naman. So James, excited ka na ba? Excited na pa tayo? Oo naman, partner. Siyempre kasi magpapagames na tayo para malaman natin kung may natutunan nga ba yung ating audience. So paano ba itong mechanics natin dito sa ating munting games natin? So magbibigay lang po kami ng statement tapos sasabihin nyo lang po kung tama o mali. Ayun. So pagkabigay ng statement, yung inyong mga kasagutan po ay i-chat nyo lamang po sa ating chat box. Okay, game. Para sa unang katanungan. So, ang pag-iwas sa mga trigger ng hika ay maaari ring makatulong upang mabawasan ang mga sintomas ng hika. Tama o mali? So, pwede nyo na pong i-type ang inyong mga sagot. Ayan, type in lang Ayan. po ang mga sagot. Oh, marami Opo. na ako nakikita. Nice. Type lang po ng type. Ayan. Sige, go lang po. Opo, go lang po. Sagot lang po ng sagot. So, ang tama pong sagot ay tama. So, nabanggit naman po kanina na isa sa ating mga non-pharmacologic treatments o ang mga paraang tinatahak para maiwasan ang pag-atake ng hika ay ang pag-iwas sa mga common triggers o mga karaniwang sanhi ng asthma. Sa susunod na katanungan, tama o mali ang pag-ubo, hingal at wheezing na hindi napapawi ng pag-inom ng gamot at nakakasagabal sa gawain pang-araw-araw ang senyales ng kontrolado na hika. Tama o mali? Ayan na. Sagot na po tayo. Tama o mali? Let's go, let's go, let's go! Yan, ang dami nang sumasagot sa ating chat box. Ang tamang sagot ay mali, sapagkat kapag kontrolado ang ating hika, ang mga sintomas katulad ng pag-upo, hingal at wheezing ay nawawala kapag umiinom ng gamot. Wala rin limitasyon sa ating mga gawain pang-araw-araw. Alright? Okay, dumako naman po tayo para sa ikatlong katanungan. Ang gamot na salbutamol at ipratropium ay mga halimbawa ng controllers o tumutulong para pigilan ang pag-atake ng hika. Sige po. Sagot lang po. Marami tayong nakikita sumasagot. Opo, Napakabibo ng ating mga audience. Yes, tama ka dyan, partner. Sumasagot sila. Nice one. Galing, magaling. Okay. Okay, so ang tamang sagot ay mali. So, ang salbutamol po at ipratropium ay ang mga tinatawag na relievers or yung halimbawa po ng mga gamot na ginagamit upang magbigay ng agarang ginhawa kung may atake ng hika at pampawi ng mga sintomas ng hika. Habang ang halimbawa naman po ng mga tinatawag nating controllers ay budesonide, fluticasone, formoterol at salmeterol na mga ginagamit naman upang maiwasan o mapigilan ang pag-atake ng hika. Ganun pala yun. So sa susunod na katanungan, ilan sa mga layunin ng paggamot o pagkontrol ng hika ay upang maiwasan o mabawasan ang sintomas ng hika, maiwasan ang pagdala sa hospital,
at upang walang limitasyon sa mga gawain araw-araw. Tama or mali? Yan. Kin lang po. Grabe, ang active na natin mga audience. Galing-galing. Yes. Sige. Go lang. Sagot lang kayo na sagot, guys. Ang tamang sagot ay tama, sapagkat ano nga ba yung mga ating mga goals o layunin sa paggamot o pagkontrol ng ating hika, di ba? Na-discuss din kanina. Una ay upang maiwasan o mabawasan ang mga sintomas ng hika, lalo na kapag gabi. Tapos walang sumpong sa pag-atake ng hika, walang emergency visit o biglaang pagpunta sa hospital, wala o pagbawas sa paggamit ng mga relievers, walang sumpong ng atake ng hika, at walang limitasyon sa mga gawain pang araw-araw o tuwing nag-ehersisyo. Alright. So, sa susunod naman na katanungan, kinakailangan pagmumog tapos gumamit ng inhaled corticosteroids upang maiwasan ang pagkakaroon ng infeksyon sa bibig o tinatawag na oral thrush. Tama o mali? Sige, sagot lang kayo guys. Go, go, go! I-in lang your answers. So, ang tamang sagot ay tama kasi isa sa mga side effects ng ating inhaled corticosteroids ay oral thrush. Kaya, kinakailangan natin magmumog pagkatapos gumamit pa ng inhaled corticosteroids para maiwasan natin. Ayun. Ayun. So yun, maraming salamat po sa mga sumagot. Lalo-lalo na po sa ating napaka-active po na audience. So dumako naman po tayo sa ating open forum. So kung kayo po ay may katanungan, mangyari lamang po na i-type ito sa chat box. Ayun. Inaanyayahan din natin si Dr. Jenna Gapasin para i-facilitate ang ating open forum. Magandang umaga po sa ating lahat. Para sa ating pong open forum, wag po kayong mahihiyang magtanong. At muli po, maaari niyo pong pindutin ang raise hand button upang matawag o i-type ito sa ating chat box. Okay, meron po tayong unang katanungan para kay Doc Feliciano. Doc TJ, ano po bang iba't ibang triggers ng hika? Maraming salamat po sa inyong katanungan. Tulad ng banggit ko kanina, maraming triggers na makapagdulot ng mga sintomas ng hika o magsimula ng atake ng hika. Ilan dito ay tulad ng infection, mas karaniwan dito ay mga virus, mga allergens tulad ng mga balahibos sa mga alaga natin sa bahay, amag, dust mites o pollen, anesthesia rin, mas lalo na kung malamig ang panahon, mga emosyon na nakapagdulot ng stress, paninigarilyo at ang pag-iba ng panahon. Maraming salamat po, Doc TJ. Meron po tayong sumunod na katanungan. Ang hika po ba ay hereditary po ba ito? Hello, ako na lang po. Ang tanong po kung hereditary. Yes po. Yes po, Ang Doc hika TJ. ay maaring mamana po sa ating mga magulang, if ever po, na tataas ang risk natin na tayo rin na magkakaroon ng hika. Okay po, maraming salamat, Doc TJ. Meron po tayong katanungan mula kay Sir J. Mark Vizcara. Pag po ba may asthma, since na-diagnose na po, pwede po ba araw-araw mag-salbutamol? Ganun po kasi ginagawa ng father ko. Doc, okay lang ba na pahintulutan niya akong sumagot? Okay po, Doc. Yes, Magandang umaga po. So magandang umaga. So Sir J. Mark, no, so long time no see. So may kaugnayan po dito sa kalagayan ng asthma, no.
kagaya ng mga nabanggit ng ating mga doctors, meron tayong konsepto ng reliever sa controller. At yung ano nga po, yung salbutamol nga po ay tinatawag na reliever. So, kagaya ng konsepto kanina, para masabing well-controlled yung asthma nyo, dapat ang ating pasyente ay supposed to be hindi gumagamit araw-araw nito. Dahil dapat ang isang taong may asthma na well-controlled, hindi siya makakaramdaman lang sana ng pagkakaroon ng hirap sa paghinga. Kasi otherwise po, Sir J. Mark Vizcara, kung nakakaramdam po siya madalas ng hirap sa paghinga na kailangan gumamit lagi ng salbutamol, mukhang kailangan na ma-check natin yung ating pasyente para hindi po laging gumamit ng mga reliever yung ating at yung quality of life ng ating pasyente, yung ating tatay po mas gumanda. Okay po. Maraming salamat po, Doc Mark. Meron po tayong sumunod na katanungan. Kapag may hika po, ano po ang first aid na dapat gawin? Sino po ang maaaring sumagot sa ating katanungan? Good morning. Good morning, ako na lang. Sorry. So, kapag nagka-asthma attack ang pasyente, unang-una, as soon as possible, dalhin siya sa ligtas na lugar. And then, kung kaya po, ay bigyan siya ng oxygen via na lang po. Kung kaya, sa cannula or face mask, kung may access tayo. Kung wala, talagang kunyari sa kalsada, dalhin siya as soon as possible sa pinakamalapit na health center or hospital. Kapag nandun na po, pwede po natin, kung meron po yung patient na inhaler or kung meron siyang inhaler na dala, pwede niyang gamitin ito. Pero as soon as possible yon, bago pala mangyari yon. Pero kunyari wala siyang dala or kunyari first attack niya to, pwede po siyang i-nebulize doon. Kung hindi po kayanin or kung wala pong facilities na ganon, yung isa pang option ay mga gamot na dadaan po sa swero. Pero again, yung first choice natin sana ay yung sariling gamot na pasyente na reliever or kung hindi ay nebulization. And palagi hindi mawala ang oxygen therapy po natin. Maraming salamat po, Doctor. Meron pa po ba kayong ibang katanungan? Maaari nyo naman po itong i-type sa ating chat box o magtaas po ng kamay. Meron po tayong tanong mula kay Ma'am Pao. Doc Danica, nakakamatay po ba yung hika? Pwede po bang gumaling o mawala ang hika? Okay. So sa kasamaang palad po ulit, wala pang kabuoang lunas ang hika. No? Minsan ang mga batang may hika ay maaaring lumaki sa mga sintomas na nararamdaman nila o maraming taon din na regular na paggamot ay maaaring mawala ang hika. Pero gayunpaman ang hika ay maaaring maulit muli sa ibang pagkakataon sa buhay ng parehong mga grupo ng mga pasyente. Maraming salamat po, Doc Danica. May iba po ba katanungan? Huwag po tayong mahinga magtanong. Meron po tayong sumunod na katanungan. Pwede po ba ang antibiotic sa hika? Good morning po. Tulad po ng nabanggit kanina, ang gamot po para sa hika ay yung mga relievers or controllers. Yung controllers patulad ng Lindasanide. Ang antibiotics po ay binibigay lamang
kung meron na tayong bacterial infection at ang mga sintomas ng bacterial infection ay yung pagkakaroon ng yung madaling phlegm na dilaw or lean at mataas na lagnat. Okay, malinaw po yun na bawal po, hindi po binibigyan antibiotics sa may asthma. Okay? Meron pa po bang ibang katanungan? Meron po ulit tayong katanungan mula kay Sir J. Mark Vizcara. Sa x-ray po ba nadadiagnose yung hika? Good afternoon po, Sir Mark. Yung hika po, hindi naman po necessarily sa x-ray lang po madadiagnose. Meron po kaming tinatawag na clinically diagnosed na ang ibig sabihin po ay base lang po sa sintomas at saka sa history po ng patient sa pag-interview po namin sa kanya ay kaya na pong ma-diagnose na may hika po yung patient. And also po, kailangan din po namin malaman kung may strong family history po yung patient kasi nagpapadagdag po to sa assessment po namin na posible pong mahika yung pasyente. Kaya hindi naman po kailangang magpa-x-ray po or kailangan proven po ng x-ray para lang po masabi na may hika po yung isang tao. Maraming salamat po. Doctors, pwede ko bang ma-add? No? So, Okay. Sir J. Mark, no, sa x-ray po, usually, ang makikita natin dyan sa asthma, yung mga indirect signs like yung hyperinflation ng baga, ganyan. However, para masabiting documented na gold standard na ma-diagnose yung isang tao na may hika, mayroon tayong tinatawag na spirometry test. No? So ito talaga yung makakapagsabi na kumpirmado na yung isang pasyente ay nagsasuffer sa hika. Kumbaga, ganito po, kung sa COVID, meron tayong RT-PCR, yun talaga yung gold standard. Sa hika naman, spirometry test po, yung ginagawa natin na test para makumpirma talaga. Maraming salamat po, Doktor. Malinaw po ba iyon? Okay po. Maraming salamat din po. Meron pa po ba tayong ibang katanungan? Okay. Kung wala na po, dito po nagtatapos ang ating open forum. Muli po, maraming salamat po sa mga nagpadala ng mga katanungan at sa atin pong mga makukusay na doktor sa pagsagot. At talaga namang ang dami po natin natutunan. Ayan, maraming salamat din, Dr. Gapasi, sa pag-facilitate ng ating open forum sa ating mga doctors na sumagot po sa ating mga katanungan. Ayan. At natatapos na po ang ating diskusyon tungkol sa asthma. Sana po ay marami tayong natutunan. So magkakaroon lamang tayo ng 5-item na post-test para i-assess po ang ating kaalaman or nadagdagan ba ang ating kaalaman tungkol sa asthma. So in 3, 2, 1, paki-launch na po ang ating post-test. Okay, so inaanyayahan po natin ang audience na muli pong sagutan ang amin pong poll. Huwag po kayong mag-alala dahil ito po ay anonymous para lamang po makita nga po namin kung ano nga po ba ang inyong nalalaman na tungkol sa hika. Ayan. So tama ka dyan, partner. So sagot-sagot na tayo. What are you ready for? Sagot-sagot na. Ayan. And within 1 minute po, sagot na po tayo.
20 seconds to go. So pagkatapos po ng ating post test, wag po muna tayong aalis para po tayo ay magkaroon ng picture taking. Ayan. 10 seconds to go. Four. Ayan. Maraming salamat po sa sumagot ng ating post test. Ayan po. So, dumako naman po tayo sa huling parte ng ating programa. So, nagagalak po naming imbitahin si Dr. Mark Kenneth Cabanero para sa pangwakas na pananalita. Doctor? Maraming salamat, Doc Rico, sa iyong mag-i-introduce sa akin at yan din kay Dr. Ignacio. Di ko alam na meron pala tayong karaoke queen kanina. So, Yes, mamaya po, na. Alam niyo na kung sino yung papakantahin. So, sige. Muli po no, sa aming mga mahal na bisita, sa mga aming mga empleyado, maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa pag-attend ng aktibidades na ito. So, talagang dinisenyo po namin itong lay forum na ito dahil lalo na po sa paparating na paputok nitong New Year matulungan natin yung mga ating mga kaibigan o kung kayo man po ay nagsasuffer sa asthma mapaalalahanan po namin kayo. At yun po, sana po may kaugnayan dito sa mga na-discuss po, pakisuyo na tandaan na yung tanging paraan po para po maiwasan yung parating pag-atake ay yung pag-iwas sa mga trigger. At lagi pong natandaan din na kapag may mga ganito pong bagay, ito po kasi ay namamana, itong asthma. So talagang nandito siya panghabang buhay dahil naman natin siya. Ngunit pwede tayo mamuhay ng normal as long na iniiwasan yung mga trigger at tayo po ay gumagamit ng ating mga nirekomendang mga gamot. At sa mga ganito pong bagay, kung may napapansin po na mga hindi kontroladong mga sintomas, pakisuyo na inyo pong bisitahin ang ating mga doktor para po matulungan namin kayo na matulungan ng inyong mga pasyente o maging kayo man na mas mapa-improve pa po yung inyong kalagayan sa buhay pagdating po sa mga problemang ito. So muli, magkita-kita po tayo next month sa January. Ang ating magiging topic naman po ay tungkol naman po sa mataas na uric acid sa gout. So ingat din po sa inyong lahat. Ingat din po sa pagkain para po maiwasan po yung mga bagay ito. Muli, thank you doctors. Thank you aming mga bisita at empleyado. Magkita-kita tayo next month. Maraming salamat din po, Dr. Cabanero po. So, maaari po sa ating mga kalahok na i-turn on ang ating mga camera para sa isang photo op. On cam lang po tayo. Yan. Picture taking. Let's go. So, picture na tayo. Yung share screen, doctors. First screen. 1, 2, 3, smile. Second screen naman po. 1, 2, 3, smile. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagdalo. Thank you po, Doctor. Muli maraming salamat po sa ating mga audience. Pakisuyo po, magsagot po tayo ng ating post-evaluation form para po matulungan niyo po kami na mas ma-improve pa po yung aming mga susunod na mga programa. Yes po, Doctor. Makikita nyo po sa ating link, sa ating chat box or i-scan nyo po ang ating QR code. Yan, sagot po tayo ng post-evaluation form.
So muli po, maraming salamat po sa ating audience at sa Group 5 na nag-discuss ng ating ng ating programa. Kasama na rin po ang ating mga consultants at mga residents. Sana po ay marami po kayong natutunan. Yan po. So ang ating link po ay makikita na po sa ating chat box. Pati na rin, scan na rin po natin ang ating QR code for our post-evaluation 4. So muli po, ako nga po pala si PGI Wico. At ako naman si PGI Ignacio. Maraming salamat po sa pagdalo sa Kapos na Hinga, Hika ba? an online forum on asthma. Maraming salamat po. Sige po.